Mga kailek, for today's video nga pala ay tuturuan ko kayo kung paano ang pag-wiring nitong stop-start with indicator. So, sa mga baguhan po dyan na gustong matuto nito, tapusin nyo po ang video na ito ay para sa inyo mga kailek. No? So, first po natin na gagawin, ituturo ko sa inyo kung paano ang pag-wiring nitong press button switch na normally close at saka normally open. So, dito pala mga kailek, no, yung jumper po ng supply nito sa red at saka yung green ay ito po, yung common nya. At saka yung contact po ng kulay pula dito mga kailek ay dito ko po inilagay sa normally open. Ito po siya mga kailek. At saka yung contact po ng green ay nilagay ko po sa normally close. So, dito naman po tayo sa may indicator. So, kagaya po dito mga kailek, yung common nya, nag-jumper po ako dito. At saka ito po yung common nya mga kailek sa line 2. At saka yung contact po nya ng kulay pula, nilagay ko po sa normally close. At saka yung contact po ng kulay green na indicator ay nilagay ko po sa normally open. Ito po siya sa baba mga kailek. So, punta naman po tayo dito mga kailek, no? So, dito mga kailek, nag-jumper pala ako dito sa normally open at saka normally close nya. At saka nilagyan ko po ng supply. Dito po ako kumuha ng line 1. Nag-jumper po ako dito mga kailek. Ito po siya mga kailek. At saka, ito po yung supply ko mga kailek, no? Papunta po dito sa breaker nya. Single piece po. At saka dito naman mga kailek, yung A1 nya, kumuha ako ng supply dito sa line 1 para meron pong supply itong coil nya sa loob, kasi kapag wala pong supply hindi po gagana ang contactor. So yung pagkatapos natin dito mga kailek, yung A2 nya dito ko po nilagay sa 95. Kahit saan po dito mga kailek ay okay lang yan mga kailek, no? Kahit dito mo po ilagay sa normally close or dito po sa katabi niya, kay isang contact lang to mga kailek. So dito ko po nilagay galing sa A2 papunta dito sa 95. Dito naman mga kailek sa normally close at saka dito ko po nilagay sa normally close niya, pero meron po siyang jumper pa rin. Meron po siyang jumper mga kailek, oh, ito. So alam niyo ba mga kailek na dito po ako kumuha ng supply sa A2 para meron pong supply ang kanyang thermal overload. Para gagana po itong thermal overload kapag meron pong trip or meron short mga kailek ay agad itong matitrip. At pwede mo po itong ma-reset. So, okay na mga kailek. Naituro ko na sa inyo mga kailek, no? Gayahin nyo lang mga kailek. So, i-try na po natin mga kailek, no? Kung gagana ba or ano po yung posibleng mangyari. So, on po natin itong supply na breaker. 40 amperes mga kailek, no? So, subukan natin mga kailek, no? Yun mga kailek, inon natin yung supply. Agad pong umilaw itong normally closed na indicator. So, subukan po natin i-press itong normally open na indicator. Kapag na-press po natin itong normally open na indicator ay agad tong iilaw at mamatay itong red. So, test natin mga kailek, no? At agad itong mag-contact sa loob. Parang imamagnet niya mga kailek. So, subukan natin mga kailek, no? Yun. Gumana siya mga kailek, oh. Umilaw yung green at saka namatay yung red. So, i-off na po natin mga kailek. Dapat ma-off to mga kailek at saka ito na po ang maiilaw. So, off natin mga kailek, no? Okay. Off. On po natin balik. Okay. So, off natin. So, yun lang mga kailek, no? Sana ito ay makatulong sa inyo. Paki-like, follow, and share na lang mga kailek, no? Para marami pa tayong video na ituturo sa inyo. So, maraming salamat.